All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, mga kaibigan, ito pong hamon ni Senator tuloy ni Representative Malayang de Lima kay Senator Bato Lusaw de la Rosa. Bakit po Lusaw na? Wala palang yagballs ito no? Kumbaga sinabi lang ni Boying Rimulya na nakita ko na yung non-official warrant of arrest mo from ICC. Aray, nagtago na. Siguro ginaid na siya ng kanyang Holy Spirit. Oo, sabi ng Holy Spirit, tago ka muna, Bato, hindi ka naman talaga matapang. Magtago ka muna, sasaya ng nanay mo, Bato. Para naman hindi ka ma-stress, no? Magtago-tago ka na tulad ni Bantag. Oo. Yung Holy Spirit niya, yun ang nagga-guide sa kanya. Oo, tumakas ka na, Bato. Hindi ka naman talaga matapang. Kunwari ka lang. Tapang-tapangan ka lang kasi sabi mo magka-Duterte ka. Alright. At ganun din po mga kababayan, mga kaibigan. Ang Pangulong Marcos, protektado ang kanyang pinsan? Yun po yung tanong ng mga karamihan, mga kababayan. Bakit po yan nasabi ng mga karamihan? Pinoprotektahan ba ng Pangulo ang kanyang pinsan, si former Speaker of the House, Representative Martin Romualdez? Yun. Saka meron pong isang mambabatas dyan, hinahamon po yung mga bashers, mga trolls tulad ni Amy Marcos. Hinahamon sila ng isang mambabatas na ito na maglabas kayo. Anong ilalabas nyo? Yung kabubuhan ninyo. Alright, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong hamon, no, ni Representative Leila de Lima ng Malayang Mamamayan o Malayang Liberal na party list. Kasi po, alam nyo naman, itong si Bato, naging ghost na rin po ito. Hindi na rin po makita si Bato. Di ba may ghost employees, ghost project ng DPWH, may ghost schools ng DepEd at kung ano-ano pang ghosting. Ngayon si Bato, ghost. Bakit? Ni Anino hindi mo makita. Guided by the Holy Spirit. Holy Spirit. Nagtatago po si Bato. Huwag kayong maniwala sa sinabi ng abogado niya na si Attorney Ezra Eliito Torion na hindi naman daw po nagtatago si Bato. Siya lang daw po ay kumukonsulta kung ano po ang magandang makukuha niyang payo dito po sa bumulabog sa kanya. Ito kasing si Boying Rimulya ay napakatabil, napakaingay, pero binulabog po ang tumbong ni Bato tungkol sa kanyang ICC warrant. Ngayon, yung mga kapamilya ni Bato, sumisigaw ng due process daw. Dapat bigyan nyo siya ng due process. Sabi naman ng mga kakampi niyang senador, dapat bigyan ng pagkakataon ng isang Filipino citizen na ganto-ganto sa korte. Ayan po mga kababayan, yan ang sinasabi nila. Agoy, ngayon may nalalaman kayong mga ganyan-ganyan. Ngayon si de Lima, hinamong kayo. Si de Lima tingnan ninyo nagpakulong yan. Hinarap niya si Digong. Hindi po niya tinakbuhan, hindi niya tinaguan, hindi niya ginosting si Digong. Hinarap niya si Digong. Pinailan siya ng mga fictitious case. At sabi niya, ito mga kababayan, quote card dito sa Abante. Akala ko ba matapang siya? Ang problema sa kanila, puro lang silang mga ganon salita. Be man enough to face confront your charges. Ayon, Bato. Puro ka lang pala laway. Puro ka lang bibig.
Puro ka lang daldal, wala ka pala, ha? Wala kang aksyon. Oo, hanggang salita ka lang. Ha? Puro daldal, puro yabang. Ayan ang napala mo. Magpakalalaki ka daw, sabi ni Dilima, oh, hinahamong ka, oh. Magpakalalaki ka, ipakita mo yung tawag sa'yo, bato. Bakit ka tinawag na bato? Matigas po siya. Oo, matigas. Matigas magtago. Yung pala, duwag. Oo, tinatawanan ka lang ni Dilima. Wala ka naman pala eh. Duwagers ka naman pala bato eh. Oh, ito pa oh, dagdagan natin yung mga sinabi ni Dilima oh, dito sa, ito po yung balita ng Abante TNT oh. Hinahamon ka na sumuko ka, harapin mo ang kaso mo sa ICC. O ayan ha. Ito pa ang sabi ni Dilima, kung meron bang immunity si Bato na magmumula bilang isang senador. O kasabay nito ay sinabi ni Dilima na malabo na magamit ni De La Rosa ang immunity na ibinibigay sa mga miyembro ng Kongreso dahil mabigat ang kinakaharap nitong crimes against humanity case. Unang-una, hindi ako nagtago sa Senado. Correct, hindi po nagtago si Dilima. Although I must clarify also na hindi naman ako mag-invoke yung immunity kasi yung crimes na charges sa akin, ang sa immunity, not more than 6 years. Kasi daw po mga kababayan, kaya hindi nag-invoke ng immunity si Dilima noon bilang senador, kasi hindi naman more than 6 years. Hindi daw bababa ng 6 years yung charges sa kanya. Drug related mga kababayan drug related, life imprisonment yun So ang siste, kung mag-i-invoke ka ng immunity bilang isang mambabatas, dapat yung pataw na parusa sa kinakaso sa'yo ay below 6 years. Kaso hindi. Crimes against humanities, more than 6 years yan. 30 years nga sa isang kaso O kaya, takot na takot si Bato, mga kababayan. Pero ito pa, sabi ni Dilima, pero itong kay Bato, crimes against humanities yan. So grave offenses din yan. So how can that be justifiable under the immunity na accorded sa mga members of Congress while in session? Wala po. Kaya katarantaduhan lang tong gagawin ng Senado na protect the dignity. Wala naman kayong dignidad. Yung institusyon yung Senado, wala nang integridad, walang dignidad yan. Sinira nila Escudero. Kaya wag na kayong magmamilinis. Hand over Bato to the arresting authorities. Hindi pwede yon. Kaya Bato, magpakalalaki ka. Tinatawanan katuloy ng mga dilawan, noong panahon ninyo, aping-api sa inyo ang mga dilawan. Ngayon, umikot ang mundo, kayo naman ang nasa ilalim. Kaya Bato, hindi na tayo dapat tawag sa iyo Bato. Lusaw. Lusaw. Oo, wala Tago ka ng tago, TNT ka pala di ba? Biruin mo sa sarili mong bayan, nagti-TNT ka. Ano 'yon? Takot na takot. Tago ng tago, mga kababayan. Nakakahiya, hindi ka ba nahiya kay Dilima niyan? Nagpakulong kababaing tao, hinarap. Mas may bayag pa pala sa'yo, si Dilima. Kaya tapang-tapang mo magsalita. PMP chief ka, PM mayor ka, pero wala ka pala Takbuhin ka pala. Laki-laki mong mama, yabang-yabang mong magsalita dyan, guided by the Holy Spirit. Yung pala, Holy Spirit. Harapin mo ba to? Wala pa naman yung warrant of arrest, takot na takot ka. Di ba may mga abogado ka naman diyan, may pro-protekta sa iyo, lalo na ang Supreme Court tumakbo ka nga sa Supreme Court Saka sitting senator ka, magtrabaho ka. Sayang ang pasahod sa iyo ng taong bayan, di ba? Lugi ang taong bayan sa inyo Biruin mo nag-adjournment na kayo ng 1 buwan, wala nga kayong ginawang trabaho. Tapos pagbalik ng session, wala ka pa. Ano 'yon? Hindi pwede yun, mga kababayan. Dapat mag-file tayo ng protest sa Senado. Yung mga hindi nagtatrabahong senador, huwag pasahuran. Dapat no work, no pay din kayo. O tulad niyan si Bato, saka yung iba na hindi umaten nung first session, nung November 11, ilang kayo dyan? 4, except kay Camille Villar. Understandable po yan kasi maternity leave, kapapanganak lang. Pero yung 3 bugok na lalaki, mga Duterte senator, si Chis Escudero, si Subiri, nasaan kayo? Ay, nako, nakakahiya. Kaya Bato,
Magpakalalaki ka. Harapin mo ang kaso mo. Kung sakasakali sa ICC, wala pa, takot na takot ka. O, ngayon mga kababayan, ito naman tayo, punta tayo kay Pangulong Marcos. O, diyan po sa isang quote card ng GMA News, mga kababayan, salamat sa GMA News ha. O, kung maisasali daw po si Pangulo tuloy, si Speaker Martin Romualdez na makakasuhan, diyan po sa flood control scam. O, kasi inanunsyo po ng Pangulo na marami na po ang makukulong bago pang magpasko sa Pilipinas. Hindi na po aabot ng Disyembre, marami na po ang makukulong. Doon po sa kanyang ulat sa Pangulo kahapon, mahaba po yun. Ito po ang sabi dito sa quote card. The former speaker, no, not as yet. O, hindi pa daw. Not for the meantime, wala pa. If something else come out, then he might have to be answerable for something. Bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin para kasuhan kahit sino. Walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Correct. At ang sabi ng Pangulo, yun daw pong mga ebidensya kay Martin Romualdez ay nandun sa Senado. Kailangan i-forward ng Senado yan sa ICI at pati yung si Gutesa para matibay. Hindi po yan yung pinapaboran, hindi pinoprotektahan ng Pangulo tulad ng sinasabi ng iba. Hindi porket pinsan kamag-anak, wala. Anong sabi ng Pangulo dati? Walang kamag-anak, walang kapartido, walang kapamilya. Lahat kung may matibay na ebidensya na may kasalanan, mananagot. Ganun din po ang sabi ni Representative yung kaaway ni Barsaga, si Puno. Si Representative Puno ng Antipolo ba yan? Sabi niya, wala naman pong matibay na ebidensya pa laban kay former Speaker Romualdez. Kung meron po, i-forward nyo na. O di ba ganun din ang Pangulo. Not as this time, sabi niya. Not yet. Pero kung may matibay kayong ebidensya, i-forward nyo na. Walang sisinuhin. Walang proprotektahan kamag-anak, kagrupo, kapartido, kapamilya. Kung sangkot siya. Di ba panagutin, kailangan niyang maging answerable dyan. So huwag kayong maniwala na pinoprotektahan ng Pangulo ang pinsan niya. Yung mga nagsasabi niyan, kung meron nga kayong matibay na ebidensya, then forward it para managot si Speaker. Okay? So kayo po, ano pang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.